Sound check. Magandang umaga po sa bawat isa. Pasensya na ho sa ating late na pagsisimula. Mayroon ho tayong konting technical problem. Hindi ho mapagana itong atin hong screen sa harap at dun sa likod. So aawit ho tayo ng books of the Bible. And hopefully, ay kahit papano ay nakabisado natin. Kung hindi man, pwede niyong buksan ang inyong mga Biblia para sundan ang pag-awit ng 66 na aklat ng salita ng Diyos. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Welcome sa mga kasama ko natin dito sa church and then also sa ating mga kasama online. And again, purihin ng Diyos sa napakagandang araw at ramdam na ramdam ang init. Lahat na lang na nakakausap ko ngayon ay merong common comment. Ang init. Pero purihin pa rin ng Diyos na tayo ho ay binigyan ng komportabling bahay, isang bahan. At nawa ay tunay tayong, as we have been studying sa ating Sunday school and we will continue to study this morning, ay patuloy tayong sumamba sa Diyos ng may katotohanan at nawa ho ay hindi ito routine lamang. So tayo magstayong lahat, awitin natin ang books of the Bible. Good morning po sa ating lahat. Awitin natin books of the Bible bago tayo mag-umpisa. Amen. Mayroon po tayong magsipo. Ayan, purihin po ang pangalan ng Panginoon and as I've said, ay magpapatuloy ho tayo sa ating serye ng pag-aaral about a very, very important topic. How important? Well, it's our greatest priority. Hindi ito number 2, hindi ito number 3, ito ay priority number 1. And as we have learned, we were created by God to worship. Tayo ay nilalang ng Diyos para sumamba sa Kanya at nawa ay lalo nating pahalagahan. And so, sa biyaya ng Diyos ay gamitin niya ang Kanyang salita para i-expose yung mga areas na kung saan tayo ay nagkukulang, nakakalimot, nakapagpapabaya sa mga aspeto ng ating pagsamba, ay nawa gamitin ng Diyos ang Kanyang salita na makapangyarihan upang tayo ay una dalhin sa pagsisisi at ma-reforma, ma-transform tayo lalo at tayo ay mawangis o magawa natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. And that is our goal. And nawa tulungan tayo ng Diyos. Hingin natin ang tulong at gabay. Tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. Tunay, O Diyos, Ikaw ay mahabagin, Ikaw ay mabagal sa pagkagalit. Ikaw, O Diyos, ay matuwid, Ikaw ay tapat, Ikaw ay mapagmahal, Ikaw ay mabiyaya. At Lord, tunay,
dahil sa katapatan mo, dahil sa kahabagan mo, kung kaya kami ay hindi napupugnaw. O Diyos, kaya kami ay humihinga pa rin ngayon, hindi dahil karapat-dapat kami, hindi dahil mabuti kami, hindi kami mas karapat-dapat sa mga namatay kanina. Kundi, O Diyos, Ikaw ay mabiyaya, Ikaw ay mahabagin. At ito'y sapat na rason. Ang bawat hininga namin ay sapat na rason para Ikaw ay purihin at sambahin. Kaya tulungan mo kami ngayon, O Diyos, sa aming pag-aaral, Ikaw po ang gumabay. Ang iyong mga salita, O Diyos, ang maging tungtungan, basihan namin. At ito, Panginoon, ang maging authority namin. At gayon din, O Diyos, anumang makita, O Diyos, na kakulangan, kasalanan sa amin personal at gayon din sa aming sama-samang pagsamba sa iyo, Panginoon, tulungan mo kami na pagsisihan at ganapin ang sangayon sa iyong kalooban. Patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Salamat po sa kapatawaran na meron kami sa pamamagitan ni Kristo. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo ho ay dumako sa ating pinaka-lesson. Again, this is kung meron tayong theme verse, and I would like to encourage you to memorize this verse. Memorize natin, hopefully pagkatapos ng ating serye about worship, ay kabisado na natin to. Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. And dyan parang sa text na yan, we can say so much about worship. Gusto ko lang bigyan pansin. Again, yung word na due, yung nararapat, hindi yung gusto natin. And so much of worship today, ang binibigay ng tao ay yung gustong ibigay ng tao. At hindi yung nararapat patungkol sa Panginoon. Psalm 29 verse 1 and 2. So magbalik-aral ho tayo. We studied about reasons why we should study about worship. We looked at 6 negative reasons. We looked at 4 positive reasons. I hope kahit papano ay kaya nating balikan sa ating memorya ang mga bagay na ito. Pinag-aralan natin, the most important thing in worship is not music. The most important thing in worship is not the worship place. The most important thing, or the single most important matter in worship that does not change is God, ang Diyos. Ang pinakamahalaga. At sabi nga ng isang mangaral, dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, ang ating pagsamba ay hindi dapat magbago, anuman ang ating sirkumstansya. Anuman ang ating kalagayan, siya'y karapat dapat pa ring sambahin. Because we do not worship God because of our circumstances, we worship God for who He is, kung sino siya. Now, pinag-aralan natin last Sunday, Jesus Christ and our worship. Jesus Christ and our worship. And this is the truth na ating nakita mula sa salita ng Diyos. No worship is acceptable to God apart from the mediation of Jesus Christ. At itong statement ho na ito ay matindi in a sense dahil pag inunawa natin ito, therefore, pag ang isang tao ay hindi tunay na mananampalataya, ang kanilang pagsamba ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. And yes, there are more or less, kung tama ang tanda ko, 2.3 billion professing quote-unquote Christian sa mundo. And kasama nito ang lahat ng klaseng relihiyon na nagpapakilalang Kristiyano under Christendom. At napakaraming worship na nangyayari right of this moment. Quote-unquote, worship. Pero hindi lahat ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya maging maingat ho tayo. Ay, pupunta na lang ako doon. Ang worship ho, ang basihan natin ng worship dapat ay hindi kung saan yung pinakamalapit sa atin, kundi yung pinakamalapit sa salita ng Panginoon. Mag-ingat ho tayo. Hindi porket may word na church doon sa karatula nila, ay katanggap-tanggap sa Diyos ang pagsamba nila. Now, huwag nating isipin naman na, sa biyaya ng Diyos, tayo dito sa JCBC, we believe na sangayon sa salita ng Diyos, ang ating pangakaturuan ay maayos at ating ginagawa ang lahat sangayon sa salita ng Panginoon. Again, pwede rin nandito tayo, pero hindi tayo tunay na sumasamba sa Panginoon. So, no worship is acceptable to God apart from the mediation of Jesus Christ.
So hindi sapat ang ating effort. Hindi sapat yung ating sincerity. Pero po kahit sincere, umiiyak siya, yes! Hindi yung katanggap-tanggap, hindi obligado ang Diyos na tanggapin yung gusto nating ibigay. Obligasyon natin na ibigay ang hinihingi ng Diyos. At ang pagsamba na karapat-dapat katanggap-tanggap sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Makikita natin yan sa Old Testament pattern. If you go to the Old Testament during the time in the tabernacle or in the time in the temple, Old Testament worship is mediated by the priest in the temple. Hindi pumapasok ang mga tao sa loob ng holy place, lalo na hindi doon sa Holy of Holies. Doon sa Holy of Holies, kung saan doon ang presensya ng Diyos, doon bumababa ang Shekinah glory, ang presensya ng Panginoon. Ang pwede lang pumasok doon ay yung high priest. Wala nang iba. At ang mga tao ay nasa labas lamang. So ang paglapit sa Panginoon ay sa pamamagitan ng high priest or ng priest in the temple. But in the New Testament worship, the mediating office of the Old Testament priest in the temple is now obsolete. Bakit obsolete na? At ang markaho niyaan ay nung nangyari na nung si Jesus ay namatay sa krus, ano nangyari doon sa kortina sa templo na naghahati ng Holy of Holies and Holy Place? Nahati. That means, nagpapakita na may access na tayo sa Panginoon. How is that? Because of Christ. Dahil si Kristo na, si Jesus, ang tagapamagitan, ang high priest ng bawat mananampalataya. He is our eternal mediator to God. Now, isa sa pinakapamosong priest sa Old Testament ay walang iba kundi si Aaron. Si Aaron. Pero may time na hindi na si Aaron ang high priest. Bakit? Namatay Nung namatay siya, tapos na. At ito ang napakaganda sa ating Panginoong Kristo. He ever liveth. Hindi na siya mamatay. So, again, ang ating tagapamagitan sa Panginoon ay laging naririyan. As Paul said sa Romans chapter 8, Christ died, and He rose again, and is seated at the right hand of God, making intercession for us. Siya ang namamagitan para sa atin. At malinaw ang sabi ng Hebrews chapter 10, verse 19, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the way. Kahit nung lumang tipan, ayaw mong pumasok sa holiest. In a sense, gusto, but in another sense, ayaw. Bakit? Dahil kung hindi ka karapat-dapat, pag pumasok ka doon, papatayin ka ng Panginoon. Kahit ang high priest, pag pumasok doon sa holiest, nang may kasalanan, papatayin ng Diyos. Kaya kung naalala niyo, binasa natin last Sunday, mag-o-offer muna yung high priest ng offering para sa kanyang sariling kasalanan. Bago niya kunin yung offering ng mga tao, bago siya mamagitan para doon sa mga tao. So hindi basta-basta. Sana ang gusto ko sana marinig natin yung grabing kakaibahan, grabing tindi ng statement na ito ng writer ng Hebrews. Nasa panahon natin ngayon, ang expression na ginagamit ng iba, mind blown. Minsan nasanay na lang tayo, pero napaka-radical nito. Pagdating sa tenga ng mga Hudyo, having therefore, brethren, what? Boldness to enter into the holiest. Siguro kung ikaw yung Hudyong nakikinig noon, sabi, ano daw? Tama ba yung narinig ko? Papasok ka doon? Naku po! At hindi na lang basta papasok na, takot ka at nanginginig ka, but you have that confidence, that boldness, that because you are holy. Hindi dahil nasunod mo, hindi dahil karapat-dapat ka. Paano? Saan galing? By the blood of Jesus. By a new and living way. Ito na yung bagong daan. Dati, ang paraan para makaabot at makapag-worship ang mga tao sa Diyos, they go through those human high priests. Now we have the new and forever living way, our Lord Jesus Christ, which He had consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. Saan tumutuko yun? Sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili. So it's not a matter of just mentioning Jesus' name. Kailangan nating tunay na sumasampalataya sa Ebanghelyo.
Otherwise, any performance of worship ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Sapagkat ang sabi, and having an high priest, verse 21, over the house of God. Again, that is the only way we can come to God, through our Lord Jesus Christ. He is the only mediator. 1 Timothy 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Meron lamang iisang tagapamagitan. We do not go through the Apostle Paul. We do not go through the Apostle Peter. We do not go through Mary. We go through the Lord Jesus Christ. So, itong punto, no sincerity, no ritual, no program, nor any sacrifice will be acceptable to God apart from Jesus Christ. Kahit maglagay ka pa ng 1,000,000 dito, 1,000,000, so gawin po 10,000,000, hindi yun katanggap. Una, hindi kailangan ng Diyos yun. Pangalawa, hindi yun katanggap-tanggap sa Diyos, hiwalay kay Kristo. No worship of the unsaved is acceptable to God. Therefore, ang pagsamba ng hindi ligtas ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kahit na mag-gather pa sila ng 20, 50,000 na tao diyan sa grandstand, and magdao sila ng grand worship, kung hindi sila ligtas, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit? Ang sabi ng Romans 8 verse 7, because the carnal mind, at ang tinutukoy dito, it's dalawa lang. It's either spiritual mind or carnal mind. And yung spiritual mind is the mind of the believers. The carnal mind is the mind of the unbelievers. At ang sabi ng salita ng Diyos, the carnal mind is enmity against God. Paano mag-aalay ng katanggap-tanggap na pagsamba ang hindi ligtas kung siya ay rebelde sa Diyos? Hindi po pwede. For it's not subject to the law of God, neither indeed can be. Kaya nga ang sabi, so then they that are in the flesh, the unsaved, cannot please God. Yes, maaaring sa panlabas, mukhang napakaganda, talagang sabihin natin, emotional, napaka-majestic ng worship, quote and unquote, service nila. But they cannot please God. Now, maaaring nasa ilalim kayo ng punong mangga at natitipo ng mga iilan-ilang mga tunay na mananampalataya. At sa pamagitan ni Kristo Jesus, mag-aalay sila sa Diyos. That is pleasing to God. Ano ba na? The person of Christ in our worship. We studied this last Sunday. The person of Christ in our worship. Akala ng iba, pagdating sa worship, basta you just go through the program of the worship. Then wala, you worship. No, ito ay hindi natin mahihiwalay sa ating Panginoong Kristo. Bakit? Jesus Christ reveals to us the Father that we may worship Him. Again, give unto the Lord glory due to His name. Kailangan nating makilala ang Diyos para magbigay natin ang nararapat sa Diyos at ano ang pinakadakila o sinong pinakadakilang kapahayagan ng Diyos. Ano lang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng writer ng Hebrews 1 verse 3, who being the brightness of His glory and the express image of His person. Or I believe sa ESV, the very imprint of His nature. And upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. Again, He is the brightness of God's glory. He is the express image of His person. That means through Christ alone, we can offer acceptable worship to God. Magitan lamang ni Kristo. 1 Peter 2:5, ye also as lively stones are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, ano daw? Acceptable to God. By our sincerity? No. By the amount? No. By Jesus Christ. Katanggap-tanggap lamang sa Panginoon
ang ating mga sakripisyo, ang ating mga pag-aalay, ang ating mga pagsamba sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi sa pamamagitan ng pastor, hindi sa pamamagitan ng pare, hindi sa pamamagitan ng kung sino man. Ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, magsisimula ho tayo sa panibagong paksa, which is theology and doctrine in our worship. Theology and doctrine in our worship. Teolohiya at doktrina at ang kinalaman nito sa ating pagsamba. Now, let me paint first an illustration. At ang illustration na ito ay nagpapakita ng same but not the same. Or Paul, same but not the same. Halimbawa, nagkita kami ni Brother Junjun. Let's say, nagkita kami dyan sa Walter. Nag-grocery kaming dalawa. At sabi, Brother Paul, pambihira, nakita ko si Timmy, nakita ko si Timothy. Talaga naman tuwang-tuwa ako kay Timothy. Talaga ang tindi ni Timothy, Brother Paul. Ako naman bilang tatay, pumapalakpak yung tenga. Siyempre, ina-appreciate yung anak ko. Ganun ba? Anong na-appreciate mo kay Timothy? Well, kasi Brother Paul, ang galing niya sa computer eh. Okay. Nung may sira yung computer namin, sa kanya ko pinagawa. Tapos, ang tindi, ang laki niya na, ang taas niya, ang tangkad niya na. Nag-i-install pa nga siya ng CCTV. Ha? Teka muna, Virgin June. Sigurado ka bang si Timothy ang binabanggit? Oo, Brother Paul, si Timothy. Yung Timothy kilala ko, 4 years old pa lang eh. Hindi pa siya marunong magbukas ng computer. CCTV, sasabihin niya, ano yun? Nakita niyo ho? Kasi merong Timothy dyan sa kay Pumbo, na anak ng pastor, na second cousin ko, na may computer shop, nagre-repair ng computer, nag-i-install ng CCTV, at malaking tao rin. Kilala niyo ba, Junjun? Nakuha niyo ho? Same name, but not the same. At anumang puri ni Brother Junjun, anumang puri niya, anumang appreciation niya doon sa Timothy, meron pa bang dating? Wala na. Kasi hindi yun yung Timothy na kilala ko. Ibang Timothy pala, yung binibigyan ng papuri. Nakuha niyo ho? At dito magkakaroon ng matindi at sana mapag narinig natin yung ulit yung well, pare-pareho lang naman yan, Brother Paul, di ba? Iisang Diyos lang naman ang sinasamba. And the right answer to that is no. No. Dahil yung ibang Diyos-Diyosan nila, tumatanggap ng mga taong may kasalanan. Ang hiwalay kay Kristo. Yung Diyos-Diyosan nila, basta magbigay ka lang ng mas marami, may tsansa kang maangat mula sa purgatorio. Pwedeng suhulan. So on and so forth. Again, ang punto ito, all the praises and appreciation will be pointless. Yes, ang pangalan na tinatawag din ay Diyos, God, but napakaraming worship na nangyayari ay hindi talaga binibigyan ng pagsamba ang tunay na Diyos. There are many claims about worshiping God, even quote-unquote the same God, but the descriptions are different. Iba yung Diyos nila. For example, isang Diyos na puro pagmamahal, walang puot. Ako naniniwala, Brother Dave, na ang Diyos loving siya, kaya hindi siya magdadala ng kaluluwa sa impyerno. Ano yan? Walang hanggang parurusa. Hindi ganoon ng Diyos. Red flag agad. Hindi yun ang Diyos ng Biblia. At anumang pagsamba na ginagawa niya, hindi niya sinasamba ang tunay na Diyos. All heaven and no hell, isang Diyos na puro langit, walang impyerno, isang Diyos na puro blessing at walang disiplina sa kanyang mga anak, isang Diyos na umiiral, exists for man and man's happiness.
At napakarami, lalo na sa mga charismatic churches, ang Diyos ay nariyan, umiiral ang Diyos para sa tao, pero mali, ang tao ay nilalang ng Diyos para sa kanyang sarili. So, sana makuha natin, ganito kahalaga ang teolohiya at doktrina sa pagsamba. Ganito kahalaga ang teolohiya at doktrina sa pagsamba. Point, theology and doctrine in worship is essential. Actually, you cannot worship without it. You cannot worship without it. And sad to say, maraming mga churches ngayon ang ayaw sa theology. Ayaw naming pag-aralan ng mga doktrina, gusto lang namin sambahin si Jesus. Una, tanongin mo, sino si Jesus? Papasok ka agad sa doktrina. Anong ibig sabihin ng pagsamba? Papasok ka agad sa teolohiya. The moment you ask questions kung anong ibig sabihin nila na sambahin si Jesus, mahalin si Jesus, the moment na tanongin mo sila, sino yung Jesus na yun? Bakit siya dapat sambahin? Bakit siya dapat mahalin? Papasok ang doktrina, papasok ang teolohiya. So you cannot separate. We cannot separate theology and worship. Ang sabi ng Psalm 119 verse 171, nadaanan na natin ito sa reasons. My lips shall utter praise. My lips shall utter praise. Kailan daw? When thou hast taught me thy statutes. Kaya isa sa mga talagang pakay ng pag-aaral ng salita ng Diyos, for example, here sa Sunday School, at lalo na sa mga pangangaral ng salita ng Diyos sa ating worship service, is for us to praise God more. Dahil mas natututunan natin ang katotohanan ng Diyos, mas nakikilala natin ang Diyos, at makapagbibigay tayo ng karapat-dapat na papuri sa Panginoon. John 4 verse 24, ang sabi ni Jesus, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. At pag sinabi mong ayaw ko ng doktrina, para mong sinasabing ayaw mo ng katotohanan. At kung ayaw mo ang katotohanan, paano ka sasamba sa Panginoon in spirit and in truth? Sa ESV, ang sabi sa 2 Thessalonians 2 verse 10, and with all wicked deception for those who are perishing because they what? They refuse to love the truth. Ayaw nila ng katotohanan. Kinamumuhian nila ang mga katuruan ng doktrina ng salita ng Diyos, ang teolohiya ng salita ng Panginoon. Anong punto? Since theology and doctrine are essential in worship, therefore, for us to grow and improve in our worship of God, we must grow and improve in our knowledge of God. Point, we must grow and improve in our theology and doctrine. Dahil ang doktrina at teolohiya ay nakakabit sa worship at para tayo ay lumalim sa pagsamba, kailangan nating lumalim sa ating teolohiya at doktrina. Kaya ho, hindi kaaway. Yung iba, lalo na kapag sa isang church, merong dichotomy, as in meron ng divorce, meron ng worship, praise and worship time, and then preaching time, at yung mga tao pag praise and worship, woo, 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 praise and worship, amen, hallelujah. Pag preaching na, Kaya kung talaga tayo ay sasamba sa Diyos, dapat excited tayo. Bakit? Dahil mas makikilala natin ang Diyos, mas matututunan natin ang patungkol sa Panginoon, at mas may pag-improve, may paglalim, may pagganda, may pagtaas ang ating pagsamba sa Diyos. As we have said, ignorance is never the mother of deep worship. Pagiging ignorante, hindi nanay ng malalim na pagsamba. Maaaring maging napaka-emosyonal, pero hindi malalim. What are theology and doctrine? Ano ba ang theology at ang doktrina? When we use the word theology, sa iba, parang, nalulunod ako nung salita yan. Iba, familiar na? From two Greek words na pinagsama, the first word is theos, yun ang Diyos, means God. And then the word logos, meaning word,
or pag pinagsama mo, word about God, or words about God, or truths about God, teachings about God. Sabi ng GotQuestions.org, the word theology comes from two Greek words that combined mean the study of God. Christian theology is simply an attempt to understand God as He is revealed in the Bible. Pag sinabi natin theology, it is an attempt na inuunawa natin, kinikilala natin ang Diyos sang ayon kung paano siya inihayag sa salita ng Panginoon. The study of theology then is nothing more than digging into God's Word to discover what He has revealed about Himself. Ang pag-aaral ng teolohiya ay ang paghuhukay sa salita ng Diyos para maunawaan natin, makilala natin, at makita natin kung ano o paano ni-reveal ng Diyos ang Kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. And sabi nga ni Spurgeon, what could be a greater endeavor? Yung iba, nag-spend ng years and much effort para maghukay at makakuha ng ginto mula sa ilalim ng lupa. At pag nakakuha sila, tuwang-tuwa sila. O narito, binigyan tayo ng salita ng Diyos na pwede nating hukayin para mas makilala natin ang Panginoon. Sabi ni John Tweeddale, theology is important because what you believe about God transforms your mind, shapes your heart, informs your will, changes your behavior, and fuels your worship. Ito ang nagbibigay gasolina sa ating pagsamba. In other words, what we believe about God matters. What we believe about God matters. Hindi lang sa worship natin, sa sanctification natin. Pero meron itong napakatinding implikasyon sa ating pagsamba. Now, let's look at not just theology, but the word doctrine. The word doctrine sa Greek is didaskalia. Didaskalia. Kaya pag nabasa niyo yung word na didactic, halimbawa, didactic literatures meaning teaching literatures. It means didaskalia meaning teaching or instruction, nagbibigay ng instruction. So ano ibig sabihin ng doctrine? Let me quote si Scott Swain. What is doctrine? Sabi niya, in its basic sense, doctrine is any sort of teaching. Kaya ang Islam ay may doctrine. Yes? Ang Buddhism ay may doctrine. Ang Hinduism ay may doctrine. Ang Christianity ay meron din namang doctrine. So any sort of teaching, technically, yung technical na gamit ng word na doctrine is teaching. Now, the Bible, for example, talks about teachings of men, doctrines of men, teachings of demons, doctrines of demons, and pinaka-concern natin, the teachings of God, ang mga doktrina ng Diyos. Here we are concerned with the divine teaching or the doctrines of God, the teaching of God. According to one definition, doctrine is teaching from God about God that directs us to the glory of God. Kaya ako nilagay itong quotation to dahil ang ganda nung sinabi niya, doctrine is teaching from God about God that directs us to the glory of God. Ang doktrina ito, katuruan mula sa Diyos patungkol sa kanyang sarili para tayo ay dalin para sa pagluwalhati sa kanya. So again, theology is the study about God. Doctrines is the teaching of God found in the Word of God. Mga katuruan ng Diyos patungkol sa Panginoon na nasa salita ng Diyos. Now, narito ang katotohanan, sa ayaw man at sa gusto natin, everyone is a theologian. May libro niyan si R.C. Sproul, Everyone a Theologian. Lahat ay theologian. Lahat ay may doktrina. Kuha niyo ho? Lahat ay theologian, lahat ay may doktrina. All of us have a concept or idea about God. Lahat, pag tinanong mo ang Muslim, ano ang Diyos para sa iyo, meron siyang doktrina at sasabihin niya. So in that sense, may theology siya. So in that sense, theologian siya. May doktrina siya. At ang bawat isa sa atin ay meron din naman. Now, ang tanong nga ito, the question is whether our concept of God is right or wrong. Ang tanong ay yung bang ating theology, yung bang ating doctrines ay tama o mali.
Are we good or bad theologians? Again, lahat tayo ay may theology. Yes, may pananaw tayo patungkol sa Diyos. Maaaring may nakausap ka na, sinusubukan mong sharean siya ng salita ng Diyos at nabanggit mo ang patungkol sa kasalanan at nabanggit mo ang makasalanan pupunta sa impyerno. Sabi, hindi, ang alam ko sa Diyos, ganito. Sinasabi niya yung theology niya. Sinasabi niya yung doktrina niya patungkol sa Diyos. May doktrina siya pero mali. And sad to say, marami ho sa atin ang nakokontento basta may paniniwala patungkol sa Diyos. This affects our worship greatly. Good and bad theology affects our worship greatly. Bakit? Dahil kung ang theology mo, muli, babalik tayo sa Psalm 29 kanina, give unto the Lord glory due unto His name. Yung kaluwalhati ang nararapat sa kanyang pangalan. Now, kung ang tingin mo sa Diyos ay maliit, that means, ang pananaw mo sa Diyos ay nariyan siya para sa iyo. Eh, napakaliit na kaluwalhati. Walang iniwan sa katulong. Walang iniwan sa chimay. Yung iba, yun ang pananaw sa Diyos. Lord, may kailangan ako, bigay mo agad. Yun ang pananaw nila patungkol sa Diyos. Gaanong karaming kaluwalhatian ang ibibigay nila sa Diyos? Pero kung naunawaan mo na ang Diyos ay lumalang ng lahat ng bagay at nilalang niya ang lahat ng bagay para sa kanyang kaluwalhatian at kabilang ka doon sa nilalang ng Diyos at umiiral ka at humihinga tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos at nakikita mo kung gano'ng kataas ang Diyos, mas maayos, mas nararapat na kaluwalhatian ang maibibigay mo sa Panginoon. So again, our theology and doctrine affects our worship greatly. Now, i-apply natin. Tingnan natin. At sana makita niyo ho, at patuloy ito ang nagiging prinsipyo na gumagabay sa mga gawain, ministry, lalo na sa mga worship services na ginagawa dito sa Jesus Christ Baptist Church. I-apply natin sa ating music ministry. Kaya hindi tayo basta-basta nagpapaawit ng kung ano-ano. Hindi basta nauso. Hindi basta may biblical word. Hindi ko pa rin makakalimutan yung experience ko minsan na imbitahan akong mangaral sa isang gawain ng kabataan dyan sa dulong bayan ng poblasyon ng Santa Maria. E di pumunta ako. Ang kinanta ba naman nila ng mga young people, hallelujah, ni Bamboo. Kasi may hallelujah eh. Hallelujah, hallelujah. Kaya pag in-apply natin sa ating music ministry muli, ang pinakamaganda at pinakalapat na musika sa pagsamba ay ang mga musika na punong-puno ng katotohanan patungkol sa Diyos. Kaya nga sa Bible, makikita niyo ang ginagamit, ang sinasabi ni Pablo at ng mga apostol, teaching yourselves with psalms, hymns, because those songs are designed to teach about God, to convey doctrine. Hindi primarily to stir emotions. Kaya isa yun sa pinagkakaingatan natin. May mga kanta, and sad to say, quote and unquote, worship songs na nakapuntirya. Ang disenyo ay para puntiryahin ng damdamin. Isa sa pinakaayoko, alam niyo kung ano? Yung mga quote and unquote Christian songs na double meaning. Ano yun? May kanta si, kinanta ko, nakalimutan, wala sa isip ko, double meaning. May sikat na mga kanta na pwede mong kantahin as a love song sa iyong iniirog at pwede mo rin kantahin, hindi, grabe ka naman, si Lord ang pinapatungkulan ko niyan. Ay, I'll be there. Tomorrow morning if you wake up. Pag nagising ka bukas, malungkot ka, andyan ako para sa iyo. Napakalabo ng ibang mga quote-unquote Christian songs na pwedeng pagkamalang love songs para sa tao. So that's why, pagdating sa ating music, maselan tayo. Hindi basta-basta. At pansinin niyo ho, yung mga kinakanta, hindi basta maganda lang yung beat, ipapakanta na.
Meron tayong, andyan pa rin, meron pa tayong ilan dyan sa likod, yung Baptist favorites natin. Meron ilang mga kanta dyan na hindi natin kinakanta. Kasi mali yung doktrina. Ano yun? There's a new name written down in glory. Dati gusto kong kinakanta. Pero wala sa Bible yun. May mga nagtuturo, pag sumampalataya ka, isusulat ang pangalan mo sa... Wala sa Bible yun. Wala. Ang meron sa Bible, nakasulat na. So we do not sing that song because it's doctrinally wrong. So our music ministry applied sa ating teaching and preaching ministry. Kaya hindi basta-basta, hindi yung masaya, hindi lang basta nakakatawa yung tumatayo dito sa harapan. Hindi performance ang habol. Ang habol ay maituro ng tama ang salita ng Diyos. Ang habol, ang punteriya ay mapakilala ang Diyos at kung anong sinasabi ng salita ng Diyos dahil doon may pagkakataon na lalong gumawa ang salita ng Diyos sa buhay ng mga tao at magtulak ito sa mas malalim na pagsamba sa Panginoon. Kaya ho sa ating prayer, salamat sa Diyos. Pag pinakikinggan ko ho, at unti-unti na de-develop, bilang narito sa church ho na ito, 10 years ago, dumating ako ng December 2013. Unang preaching ko ho dito ay, tama alala ko, February 2014. At mula 2014, nakapakinggan ko kung paano mag-pray ang ilan sa mga men dito. And all throughout those more than 10 years na nandito ako sa church, nag-iiba. Bakit? Yung prayers ay nahuhulma ng katotohanan ng Diyos. Minsan kausap ko ilang mga kapatiran natin, ang sabi ng isang kapatid, Brother Paul, gusto kong naririnig mag-pray si brother ganito. Bakit? Hindi naman dahil mabulaklak lang ang kanyang salita o dahil smooth and silky ang kanyang boses na pang DJ. Hindi yun. Kung hindi dahil, Brother Paul, pag nagpe-pray siya, lumalabas yung theology. Natataas ang Diyos. Sa ating Bible reading, I hope isa sa mga maaari at dapat gumabay sa atin when we stand up to read God's Word, let's remind ourselves that it is God's Word. In our offering, wag natin muli, madalas sinasabi ho ng aking ama, wag natin lilimusan ang Diyos. Hindi niya kailangan ng limos. Tayo ay may pribilehiyong mag-alay sa Diyos. Na, magbibigay ako ng example ng children's song. Sa mga Sunday school teachers natin, maging maingat din ho tayo sa pagpili ng kanta sa mga bata. At meron isang children's song na ang title is Let the Sun Shine In. Let the Sun Shine In. Pero pag pinag-aralan niyo ho ang lyrics ng awiting ito na pambata, walang-wala, maling-mali, ang pangit. Sabi niya, Mommy told me, hindi ko alam yung tono ng kanta, pero nung minsan nag-research ako para sa report ko noon sa GMA, Grace Ministerial Academy, isa ito sa mga ginamit kong example. Mommy told me something a little kid should know. It's all about the devil, and I've learned to hate him so. She said, he causes trouble when you let him into the room. He will never ever leave you if your heart is what? Filled with gloom. So, number one na problema ng tao, hindi yung kasalanan, pag malungkot ka. So, anong solusyon? Let the sun shine in. So, let the sun shine in. Face it with a grin. Ano yung grin? Yung ngiti na... At minsan, naririnig ko sa ilang mga Kristiyano to, dapat laging masaya ang Kristiyano. Sino may sabi? Dapat laging nakangiti. Sino may sabi? Smilers never lose and frowners never win. Na-imagine ko tuloy yung mukha ni Apostol Pablo, lagi yung siya nakangiti. So let the sun shine in, face it with a grin, open up your heart and let the sun shine in. Susunod na stanza. When you are unhappy, the devil wears a grin. Pag hindi ka daw masaya, masaya ang dyablo.
But oh, he starts to running when the light comes pouring in. Pag masaya ka daw, tumatakbo palayo ang demonyo. So again, ang susi sa buhay, ang susi sa spiritual na labanan, sa spiritual warfare, ang susi, kailangan mong gumamit ng Colgate Optic White. Para nakasmile lagi. I know he'll be unhappy because I'll never wear a frown. Maybe if we keep on smiling, he'll get tired of hanging around. So exorcism by smiling. And yes, maaaring kantang pangbata pero nagtuturo ng maling doktrina. Na magbibigay ako ng example ng isang kanta na kinumpose ng isang theologian. At ito daw ang malaking pagkakaiba noon at ngayon. Marami at karamihan ng mga kantang luma, hindi lahat, pero karamihan ng mga kantang luma ay mga kantang inakda ng mga pastor at theologians. Pero marami daw mga kanta na yun, inakda ng 18, 17 years old na marunong maggitara. Na napakaliit ng alam sa Biblia. Pero maganda ang boses. Ang title nitong kanta na to ay Happy the Child Whose Youngest Years. Ito ay kinumpose ni Isaac Watts. Sabi ni Isaac Watts, Happy the child whose youngest years receive instructions well, who hates the sinner's path and fears the road that leads to hell. When we devote our youth to God, 'tis pleasing in His eyes. A flower when offered in the bud is no vain sacrifice. 'Tis easier work if we begin to fear the Lord betimes, while sinners that grow old in sin are hardened in their crimes. 'Twill save us from 1,000 snares to mind religion young. Grace will preserve our following years and make our virtue strong. Woo! Para sa bata yun, ha? Kanta yun para sa bata. At nagtuturo at sinasabihan ng mga habang maaga ka, magkinig ka sa instruksyon ng Diyos, habang bata ka, sumamba ka sa Panginoon, habang bata ka, ialay mo sa Panginoon. Nagtuturo, nagpapakita na ang Diyos ang mataas. So again, sana makita na meron itong malaki at matinding epekto sa ating pagsamba. Now, pag narinig nyo ho yun, mangga yun, mangga. Okay? Hindi ho yun galit na kapitbahay. Source of theology and doctrine. Saan ba nanggagaling? Ang primary source ng ating theology ay walang iba kung hindi ang revelasyon ng Diyos. Muli, mga kapatid, ganito ang sitwasyon. Ang Diyos ay napakataas, ang tao ay napakababa. At ang tanging paraan para may maunawaan ng tao patungkol sa Diyos ay ihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa paraan na mauunawaan ng tao. Para ba ganito? Kaya bang unawain ng langgam ang tao? Hindi. Parang ganun din. Kaya bang unawain ng tao ang Diyos? Hindi. Pero salamat sa Diyos, naghayag siya. Pinahayag niya ang kanyang sarili sa atin. At meron dalawang paraan, ang tinatawag na general revelation and special revelation. Una tingnan natin, general revelation, and primarily, not exclusively, but primarily through God's creation, ang paglikha ng Diyos. Nabasa na natin ito minsan, Romans 1 verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Here is a very good, if we can call it irony, invisible but clearly seen. Hige nga, pakita mo sa akin ang Diyos. Tingin ka sa nilikha ng Panginoon. The invisible things of Him are clearly seen, being understood how? By the things that are made. Ano yung pinapakita ng mga bagay na ginawa? Even His eternal power and Godhead, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagiging Diyos, so that they are without excuse. Ibig sabihin, kahit yung mga taong nasa bundok o yung mga taong nasa laboratorio, walang excuse. Because God hath revealed Himself.
through creation. At napakaganda ng example, again, si Isaac Watts, isang hymn na, nakakanta ba natin to? Hindi yata, ano? Maganda, makanta natin. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at His command, and all the stars obey. So makikita natin dito, ito ay nakatingin sa nilikha ng Diyos. At sa nilikha ng Diyos, meron tayong makikita patungkol sa Diyos at nag-compose ng kanta si Isaac Watts based on general revelation. So again, we get truths, we get doctrines, we get theology. Primarily, the wisdom of God, the power of God. Mga estudyante, research nyo lang yung patungkol sa stars, na yung ating sun na napakainit ngayon ay considered as not even medium. And there's bazillions of stars, trillions of stars. At lahat ng yun lumabas when God said. Hopefully, babad yun ng kaunti. Ha? Hangang-hanga tayo sa nakagawa ng AI. Yung mga pamilya sa AI. Pero bakit nakakalimutang purihin ng tao ang gumawa sa utak ng tao? Woo! Now, we have a primary authority, not just, yes, purihin ng Diyos sa general revelation, pero kulang ang general revelation. Hindi ipapakita nito ang kailangan na ang tagapagligtas na binigay ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng salita ng Diyos ni Pablo, 2 Timothy 3:16, all Scripture, that's special revelation. That's the written word of God. All Scripture, all the New Testament is given by inspiration of God and is profitable for what? Doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So again, ang ating basihan ng theology at ng ating doctrine ay ang salita ng Panginoon. Therefore, kung may-correlate nyo mga kapatid, therefore our worship must be biblical. Our worship must be biblical. Ito ay ginagabayan, ito ay naglalaman ng mga katuruan na sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi ibig sabihin, huwag niyo akong pagkamalian. Yung iba sumusobra, pag sabi dapat ang worship natin biblical, nagagayahin natin lahat ng ginawa nila sa salita ng Panginoon. Not really so. Kung may mga ginawa sila na applicable at naghahayag ng katotohanan, very good, pero meron sila, for example, yung ginawa ni Pablo, nangaral siya mula umaga hanggang hating gabi. Sinong gustong gumaya doon? Now, maybe mayroong mga special occasions, maaaring may mga special occasions na it will demand that. Maaari. Nevertheless, ang punto ho natin, we must give a considerable amount of time and effort to the Word of God, to know God, and to know sound doctrines that will help enrich and anchor our worship. Kailangan natin magbigay ng considerable, that means a good amount of time, not just time, and effort na makilala natin ang Diyos. Theology. Na malaman natin ang mga katotohanan ng katuruan ng salita ng Diyos, doctrines. Bakit? Sapagkat tutulong ito sa atin at magpapayaman ito at mag-aangkla ito ng ating pagsamba. Bakit? Pag hindi nakaangkla, kung saan-saan tayo pupunta. Kung anong uso, yun ang gagawin. Magiging pragmatic tayo. Kung alin na magpaparami ng tao, kung alin na magpapasaya ng tao, dahil gusto natin maraming tao sa loob ng church, gagawin. Gusto yung dumami ang baptism, mamigay tayo ng 500 kada magpapabaptize. Yung iba magpaparebaptize. For 3 weeks. Speaking of baptism, sa May 1, sa ating church outing, meron na ho nagsabi sa akin ng gusto nilang sumunod-sunod ng bautismo. Kung meron pa ho, pwede ko kayo makipag-usap. Hindi tayo basta-basta naglulubog sa tubig, hindi porkit lalapit, lulubog. Kinakausap natin, inaalam natin kung tunay na umuwaan nila ang ebanghelyo. Ano po. So please let me know
para ho sa May 1 ay sabay-sabay ang ating hong baptism. Ngayon, kung di ka makapaghintay sa May 1, pwede tayo mag-usap ngayon, then punuin natin ng tubig yung baptistry dyan sa likod. Okay? Pero, pwede na rin sa May 1, may handa pa. Anyway, again, ito yung mag-aangkla ng ating pagsamba. Ito yung magpapalalim ng ating pagsamba. Ito yung mag-i-inform ng ating pagsamba. Pero huwag yung pagkamalian mga kapatid, bigay ko lang ng warning. Hindi porket marami ka ng alam na doktrina, sumasamba ka na. Ako ba? Hindi porket marami kang alam na theology, malalim na agad ang pagsamba. It should. It should. Pero hindi lagi. Para ba ganito, hindi porket kumakain, malusog. Tama ho ba? Mamaya, hindi nginunguya. So muli, pero vital, mahalaga sa paglago natin, sa paglalim natin pagsamba, ang theology and doctrine. Diyan ho tayo matatapos. Meron ho bang may tanong? Question po? Yan, si Brother Junjun. Tanong ko lang po, Brother Paul, nabanggit kasi yung patungkol sa dugo. Ano ba ito, dugo? Liquid lang, o pagpapaliwanag lang? O yung kamatayan, nilalapit tayo ng kamatayan, tapos mayroon pang nilalapit tayo sa dugo. Ano po ba? Nabanggit ho yung dugo. Okay. Again, all throughout the Old Testament, isang malaking theme ay ang dugo. Pinapatigis ang dugo ng mga alay because it's pointing to the Lamb of God which will take away the sins of the world. At ang isa sa mga madalas na ginagamit, we have redemption through His blood. Meron tayong katubusan mula sa kanyang dugo. Now, ng isang madalas nagiging contention between theologians ay yung bang liquid. Meron bang something dun sa liquid na para bang liquid detergent na kailangan para mapanlinis? Kailangan ba ng Diyos yung liquid? Ang makikita natin sa salita ng Panginoon, ang madalas na merong mga pagkakataon na hindi naman binabanggit ang dugo. Ang we were saved by His life. Okay? So muli, ang dugo, doon mula sa Old Testament, tumitigis, brutal na kamatayan ang pinapakita. Hindi lang basta na heart attack si Jesus doon sa krus. Nagdusa siya sa krus. At isa sa graphic na pinapakita, tuwing binabanggit ang patungkol sa dugo, ay yung grabing kamatayan na nagpapakita ng grabing puot ng Diyos. Yes, not just the physical pain, but it's an illustration of the great wrath of God against sin. So hindi, ngayon, ang problema kasi pag ang view ay yung liquid, paano ngayon? Tuyo na. At meron pa mga weirdong doktrina yung iba na inipon daw yung liquid at dinala sa langit. So meron pa rin daw na, again, wala yun sa salita ng Panginoon. Ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, yung gospel, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at alam natin sa kanyang kamatayan, na buhos ang kanyang dugo, nagpapakita ng matindi, grabe at brutal na kamatayan na hinarap ng ating Panginoong Kristo bilang pagsalo niya ng puot ng Panginoon, kaya siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. So hindi particularly yung liquid, dahil kung yun, kailangan pa rin natin ngayon yun. But primarily His death. At minsan, interchangeable sa Bible. Minsan yung kanyang kamatayan, minsan babanggitin yung kanyang dugo. Pero hindi mo pwedeng ihiwalay. Hindi mo pwedeng hiwalayin. Dahil pwede tayong bumagsak sa mysticism na wala na patungkol kay Jesus, basta mag-claim ako, mga kapatid, nakakuha ako ng isang baso. Ito ang dugo ni Jesus. Hindi yan, para mapatawad kayo. Wala na patungkol sa gospel. Napakadaling bumagsak sa mysticism pag ganun. At tumutukoy po, yung pagka sinabing dugo, tumutukoy na ito sa kamatayan ni Kristo sa gospel. Madalas, vice versa ho ito. Halos synonymous ho ito. Hindi ba, parang naano lang sa dugo. Kaya, yes, sinabi sa Hebrews, without the shedding of blood, there's no remission. Pero mula pa sa Old Testament, every shedding of blood ng sacrifices, meaning death. Wala namang sinugatan lang, okay, may dugo na, tapos na, okay, makakawala na yung tupa. Hindi. Kukonsume actually yung buong tupa. So, ang iniiwasan nun natin ay magkaroon ng mystical na yung liquid in itself. But rather really yung sacrifice na ginawa ng ating Panginoong
So it is a very bloody sacrifice. Meron pa ho ba? And Burgess. Good morning, Brother Paul. Ask ko lang po kung halimbawa may mga songs na sinulat na biblical naman and full of truths, pero ang sumulat ay grupo ng mga musician na affiliated sa unbiblical church. Pwede po ba tayo magpatuloy na pakinggan yung mga ganong kanta, awitin nila, or hindi? Okay, a very good question at honestly merong two sides generally sa issue na ito. Meron akong mga kilala na basta i-wholesale nila, ayaw. Itatapon, aalisin, ano yung mga kanta na yon. Meron namang iba ay magiging maingat. Ako ho, personally, ay nahado sa side na magiging maingat. Sapagkat again, hindi natin alam ang puso ng mga tao. Maaaring sila ay affiliated sa sa church na talagang Reformed Church pa, as in Baptist Reformed Church, let's say. Pero maaaring yung puso niya ay hindi, nung sinulat niya yung awitin na yun. Maaaring ang gusto niya ay sumikat, maaaring ang gusto niya ay, pero dahil maalam siya sa theology, nagamit. So again, we cannot judge yung motives ng tao because we do not see it. Now, magiging napakaingat lang tayo dahil merong mga pagkakataon na it may send a different message more than the message of the song. Sana unawain niyo. Halimbawa, isa sa mga pamosong controversial ngayon ay yung mga tinatawag na Hillsong. Okay? Merong mga churches na kumakanta ng Hillsong. Yung iba tawag Hellsong daw. Songs from hell. Now, bakit naaaring, do hindi ko pa na-scan lahat ng kanilang mga kanta, maaaring meron silang kanta na naglalaman ng katotohanan. Pero dahil ito'y identified sa isang church na hindi nangangaral ng tamang ebanghelyo, maaari itong mag-send ng message to sing that song here, might send a message, no, wala doon sa kanta, pero mag-send ng message na, well, okay lang ang, ano tawag doon sa church nila? Bethel Church. Baka okay lang makinig kay Stephen Furtick. Baka yun yung isa sa mga matinding iingatan ho natin. Now, I know some song sa ating hymnal na sinulat ng isang mananampalataya, maganda, ang ganda ng kanta. Pero later on, nag-iba siya ng pananampalataya. Does it negate yung katotohanan na laman-laman ng kanta? I don't think so. So, there are many things na kailangan i-considera, but kung gusto mo na play on the safe side, be very careful, try to distance. And again, hindi namin alam lahat ng detalye. Baka, katulad doon sa camp, may babae nagtanong, meron siyang binabasang libro, pero hindi niya alam na yung palang author ng binabasa niyang libro ay identified doon sa nagputuro ng false gospel. So, again, maaaring baka merong mga kanta na hindi namin, so please let us know. At kung merong tingin nyo, Brother Paul, parang tinuturo yata itong kanta na ito, maling let us know para mapag-usapan natin, makita natin, at tingnan natin, masala natin. So, it's not perfect, it's always a work in progress, na patuloy na lumalago tayo sa mga ganitong bagay. I hope na answer po. Meron pa ho ba dito sa church? Bago tayo dumako sa nag-message ho sa akin. Ayun. May dagdag ko lang din po, Brother Paul, before po yung question ko. Kasi kailan lang may nakausap din po ako patungkol dyan. Kasi nga, nabanggit yung goodness of God ng Bethel. Ngayon, sabi ko sa kanya, same din po tayo na nandun ako sa magiging maingat. Kasi nga, like for example sa Hillsong, I know of a song na talagang I think maganda naman siya. I mean, lyrically and theologically. Sound. Opo, yung What a Beautiful Name It Is. Kaya nga, halimbawa,
Kahit sa Spotify, pag narinig ko yung song, hindi naman ako yung parang, oh, inex mo na. Hindi naman yung ganun. Kasi na-recognize ko naman na okay naman yung lyrics. Siguro lalo nung na uso yung song na yun, hindi pa bumuboom yung issue talaga nung Hillsong Church. Now, ang sagot ko sa kanya nung sa kausap ko, sabi ko, ang problema kasi sa panahon natin ngayon is yung algorithm sa social media, sa Facebook, sa YouTube. So halimbawa nga, may promote or marinig na kinanta mo sa special number, yung awitin, maaaring i-search ng ibang mga batang Kristiyano at ang mangyayari, dahil nga sa algorithm ng mga social media ngayon, mangyayari, isasuggest na rin. Baka akala ni YouTube, gusto mo yung songs nila. So, sabi ko nga, magiging maingat dahil for the sake ng mga batang mga mananampalataya, dahil baka mamaya, dahil sinearch mo yung What a Beautiful Name It Is, sa susunod lalabas na rin yung mga Hillsongs and baka katulad nun, yung kay Fertic sa Bethel, pati preaching niya lumabas na rin dahil kala ng YouTube, ng Facebook, interested ka sa kanila. So, Okay. Thank you very much. And that is a modern application sapagkat again, yung social media and a very, very good application on. So, kailangan natin maging maingat. So, may question? Apo, yung question ko po, actually minsan to natanong sa akin kaso hindi ko nabigyan ng hostesya yung sagot. Baka po kayo. Ngayon, kasi nabanggit nyo po kanina na sa ating pagsamba ay mahalaga na tama yung Diyos na ating sinasamba. Ngayon, yung pinaka-essence po kasi ng question ay ganito. Sa mga Arab countries, yung word na Allah ay generic term para sa Diyos. So, ibig sabihin, kung sa kanila, maaaring Kristiyano ka, pero kumbaga, maaaring ang maririnig mo sa kanila ay sinasamba nila si Allah dahil using the generic term na Allah dahil yung nga po yung meaning nung word na yun. Parang wala iniwan sa pag pumunta ka sa Bisaya, Ginoo. Opo, di ba? Ginoo. Ganun. Pero sa atin, sa Tagalog, lalaki yun, yung ibig sabihin. Ngayon po, yung tanong sa akin, yung kasunod ng tanong sa akin na yun, paano naman daw sa ating mga Tagalog, mga Filipino? Kasi nga, ang sabi niya sa akin nun, yung word na Diyos is technically hindi naman talaga Tagalog, kundi from Spanish. Ang talagang ginagamit ng mga Filipino is yung word na bathala. So, kumbaga, parang ang tanong niya, pwede ba natin bilang mga Kristiyano na Tagalog gamitin yung term na yun na sumasamba ako kay Bathala? Pero of course, what you have in mind is the God of the Bible. It's just that you are using the generic term ng Diyos. Ano po ang masasabi? Okay, thank you. I hope na gets niyo yung tanong. Una, pag sinabi, pag narinig niyo kay Brother Paul mula din sa pulpit, ay sabahin natin si Bathala, anong unang papasok sa isip niyo? Pupunta tayo sa gubat? That word will not bring you to the God of the Bible. It will bring our minds to a different kind of gods to worship, na magsasayaw tayo ng kung ano-anong sayaw doon sa gubat at pagsamba kay Bathala. At minsan ang punto ko ay sa salita ng Diyos, meron tayo example sa Acts chapter 2 na kung saan doon sa time ng Pentecost, narinig ng mga tao ang mga gawa ng Diyos sa kanilang mga lengguwahe. So, hindi nakakulong ang katotohanan ng Diyos sa isang partikular na lengguwahe. Kaya hindi ako naniniwala na ang salita ng Diyos nakakulong sa King James. Okay? Dahil ang Diyos mismo nagbigay ng halimbawa sa iba't ibang lengguwahe, pwede maunawaan at makakarating ng tapat ang kanyang salita. Now, kahit na ang gamitin nating salita ay yung familiar na salita sa let's use the word God, pero ang Diyos na ito, pagdating sa doktrina, ay ibang Diyos. Muli nga, sabi nga natin kanina, Diyos na puro pag-ibig pero walang puot.
Well, hindi ito ang Diyos ng Biblia, do tinatawag siyang Diyos. At isa sa maaring, sa akin naman, sa personal encounter ko, may nagtanong sa Brother Paul, yun nga, sa Tagalog, gamit natin Diyos, sa English, God, sa Arab countries, ang gamit nila, Allah. It's the same. No, it's the same. Dahil sa Islam, si Allah ay walang anak. Walang anak. Ang Diyos ng Biblia ay mayroong bugtong na anak. So, hindi yun ay isa, yun ay magkaiba. Kahit nga same word, pero dahil magkaiba, yung ay hindi ho pareho. And then to go exactly doon sa question, I will not use the word bathala, dahil hindi ito makakatulong sa pagsamba. For example, nagpipreach, ginamit bigla ni Brother Paul yung bathala. O kayo basta masyashock at mawawala kayo sa essence ng pagsamba at kung saan nalilipad ang kaisipan. So it will not be helpful sapagkat it is very much identified sa pagsamba na sa, ano ba tawag dito? Mga mystical, may tawag dun eh. Basta yun. Nakalimutan ko yung technique. Mga anito, mga pagsamba sa mga nature and so on. So dun siya mas identified. Now, for example, pumunta ka sa isang tribo na ang normal na ginagamit nilang salita ay yun, na pumapatungkol talaga sa Diyos. Huwag na yun eh. Punta tayo sa Bible, sa Acts chapter 17, na si Pablo ay nangaral, at nakita ko sa lahat ng lugar, marami kayong mga altars. At meron kayong altar doon na nakita ko to the unknown God, and Paul, speaking in Koine Greek, dun sa lengguwaheng na unawaan ng mga tao, ang sabi ni Pablo, this God, ang ipapakilala ko sa inyo. So again, is using their language at ginagamit yung mga nasa baso. So again, magiging maingat lang ho tayo at magkaroon tayo ng discernment sa bagay. Thank you very much po doon sa tanong. Tingnan ko lang ho, itong nagtanong ho via text, si Brother Boy, said niya, may mga grupo na sumasamba pero nagpapatuloy sa mga maling aral at practices. What can you say? Okay lang ba yun? Of course, hindi. Anumang pagpapatuloy sa hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi ho tama, hindi ho maganda. Pero gusto kong paalala ho sa atin kung paano ang bawat Kristiyano ay nasa progreso ng paglago. Ay gayon din, sa kaalaman, meron tayong progreso ng paglago. Sabi ko nga sa inyo, kahit nagpipreach na ako noon, may mga sinasabi ako noon na hindi ko na sinasabi ngayon. Actually, sinasabi ko ngayon, mali na yung ibang nasabi ko noon. Bakit? Dahil lumalago tayo doon sa aspeto na yon. So, what can I say? Kung tayo ay naroon at napakinggan natin, lovingly, meekly, respectfully, we can approach yung mga nasa leadership o yung nagtuturo and try to have a good discussion para hopefully makapag-influence, maitama, maaari yung mga mali na bagay na tinuturo ho nila. Ang pagsamba ng ayaw magpabautismo, acceptable ba sa Diyos? Ang pagsamba ng disqualified na pastor ay acceptable din ba? Well, ang binigay ko kasing premise ay ayaw. Ibig sabihin, I am assuming na alam niyang kalooban ng Diyos, alam niyang gusto ng Diyos na gawin ng isang mananampalataya, pero ayaw niya. That means he is willingly sinning against God. At isa sa mga maaaring makahadlang, mapag-aaralan natin yan sa ating pagsamba ay ang kasalanan. Sa 1 Peter chapter 3, ang sabi ng Panginoon, well, basahin ko na, 1 Peter chapter 3, ang sabi ng Diyos, through Apostle Peter, 1 Peter chapter 3, hindi ko matandaan eksakto kung anong verse. 1 Peter chapter 3, verse number 7. 1 Peter 3:7, likewise, ye husbands deal with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. So, yung hindi tamang relasyon ng Mr. sa Mrs. ay pwedeng makahadlang sa panalangin. And prayer is part of worship. So I could say na kung, again, sa premise na inilagay dito, ay willingly nagpapatuloy doon sa kasalanan, hindi nagsisisi, at ayaw niyang sumunod sa kalooban ng Panginoon, meron itong epekto sa kanyang
pagsamba sa Diyos. At ganoon din naman yung disqualified na pastor. Dapat sa kanya ay mag-resign. What about clothes we wear during worship? Does it matter? Ano ba ang proper church clothes? Yes, it does matter. As presented to us, ang ginamit na paraan ni Apostol Pablo ay yung pangalan nito, yung buhok ng mga kababaihan. Kasi nung time na yon, ang kaparaanan para ipakita ang pagiging sosyal ay yung mga kolorete at mga kung ano-ano sa buhok. At ang sinasabi ni Pablo, particularly sa mga babae, pero hindi limited, pero mas pro ng mga babae dito, ay pagpunta sa church, hindi dapat kayo tumawag ng pansin para sa sarili nyo. That means, pagpunta sa church, ang goal natin ay magbigay ng papuri sa Panginoon. At ganun din sa ating mga pananamit. Okay? So be very careful. O mamaya, ang laman ng isip mo, pag bago pumunta ng church, well, alin ba yung mapapansin nila na branded yung damit ko? I hope na hindi ganun dahil it's really going against worship. Worship is pointing our attention to God. Ang nangyayari sa iba, gusto mo yung attention na sa'yo. So let's be very careful about that. I'm not saying na kailangan, pag pangit naman, kinukuha mo rin yung attention nung iba. So muli, ang goal lang is yung motive natin. Napakahalaga nung motive natin. And napag-aralan natin minsan, siguro 2 years ago, nangaral tayo patungkol sa pananamit ng mga babae, ladies. Ang sabi ng salita ng Diyos ay modest apparel. May kahinhinan, may kaayusan sa ating pananamit. And mind you, not just for worship, but in our daily lives, ay nawa maging kagalang-galang yung pananamit ng mga kababaihan. Iiwanan ko sa salita na sinabi ni Paul Washer, tatagalogin ko na lang, may mga damit na nakakaganda, pero iba yun sa mga damit na malaswa. At ladies, alam niyo yun. Okay? May damit na nakakaganda, pero may mga damit na malaswa. Na ang purpose talaga ng damit ay para kumanguha ng atensyon. Dinesign yung damit para kunin ang atensyon sa hubog ng katawan, kunin ang atensyon sa ilang parte ng katawan. Be very careful sa ganon. Not just the ladies, but also the men. Biglang dumating dito ayoko na magbanggit ng pangalan, naka-tank top, tapos pinapakita yung malalaking muscle niya kasi nag-gym na siya. No. And again, in proper occasion, ang ating pagsamba ay pagsamba sa Diyos at atin hong bigyan ng kaukulan na paghahanda at paggalang. Muli, pag pupunta ka sa Malacanang, hindi ka naman siguro magsusuot ng pambahay. At kung pupunta tayo sa church bilang pagsamba sa Panginoon, ay ating iakma rin sa okasyon. Now, wag mangyari na ang damit ang magiging hadlang para sumamba tayo sa Diyos. Meron tayong mga, Brother Paul, wala akong polo, okay lang ho ang t-shirt. Pero ngayon, naalala ko, may mga young people kaming kasama dati, Brother Paul, wala kaming palda, okay lang, nakapants kayo, punta kayo sa church. Pero later on, unti-unti sila nag-invest. Sa damit na mas maganda, mas maayos, at para sa kanila ay mas kagalang-galang na tignan. Okay, humaba siya ng hindi nararapat. Nevertheless, I hope nakatulong ho sa atin. Tayo ho ay manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa salita mo. Tulungan mo kami na may apply ang mga katotohanan ito. Ingatan mo kami, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong salita. At nawa, O Diyos, sa aming pagsamba nga, Panginoon, na hindi namin ito ihiwalay sa tamang katuruan, sa tamang doktrina, sa tamang teolohiya. At lalo na aming magsumikap na lumalim dito upang ang aming pagsamba ay yumaman, upang ang aming pagsamba ay hindi matangay kung saan-saan, kundi ito'y maituon lamang sa iyo. Salamat po. Pagpalain po maging aming time ng fellowship at paghahanda sa aming gawain ng pagsamba. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Meron ho tayong 10 minutes para ho sa ating break time. 10:05 ay bumalik ho tayo sa ating lugar para ho sa pagsamba.